Hello, what's up mga Lods, no? Magandang hapon. Ayan. Kung napapansin nyo mga Lods, meron akong bisita dito. Medyo familiar sa inyo yan, no? Ayan si Kuya Rugby, Kuya Rugby TV. All the way from La Union to Pampanga, bay. Dagang salamat, bay. Ano bay, kay? Welcome sa aming backyard farm. Actually, mga Lods, pangalawang bisita na ito ni Rugby. Nung unang pumunta kasi siya dito, medyo inabot tayo ng gabi noon, kaya hindi kami nakapag-usap. Nag-usap kami off-cam lang. So, ngayon, medyo maliwanag pa. So, gagawa na lang kami ng content na magkasama kami. So, ayan, shout out dyan sa mga subscribers ni Rugby TV, no? At ganoon din sa mga subscribers natin sa Super Andre. Bay, kamusta ang biyahe muna? Medyo nakakanto kasi grabing init eh. Malapit lang eh. Malapit lang, no? Pero, tinamaan ako ng antok dito sa may Tipilix. Kasi normal naman na pag straight. Medyo antok-antok ka-sounds lang, ganun. So ayan mga Lods, napakagaling na breeder itong si Rugby. Meron nga pala siyang regalo sa akin. Hindi ko na muna ipapakita kasi medyo mainit pa tong farm namin. Dinala niya ako ng isang napaka-pogi at magandang 5K sweater na broodstag. Bay, salamat ulit. Hayaan mo, mapaparami ko. Binigay ko sa iyo yun, Bay, kasi siyempre brotherhood natin. At doon din sa nangyari sa iyo. Siyempre, nakakalungkot. Apektado kami, pero in positive ways naman, nagdoble ingat din kami. No? Kasi ayaw din namin na mangyari yung nangyari sa iyo. Dapat maging aware. Nakakalungkot talaga. Kaya, hindi naman ako super big time pa. Kaya wala akong ibang maitulong, kundi yung nawala mo, kahit papaano may maibigay ako sa iyo na pwede mong padamihin dito. Yan, salamat. Maraming salamat, Bay. Napakalaking bagay 'yon na isa tayo sa mga napiling mapagbigyan ni Rugby TV, no. Kung makikita nyo mga Lods, hindi ko lang talaga ngayon muna ipapakita sa inyo, pero iba-vlog ko rin 'yon sa susunod na araw. 5K sweater, napakaganda, pogi, balansyado. Na-spar natin. Pagdating, pinagpahinga lang namin ng siguro 5 minutes, in-spar namin mga last mukhang walang nangyari, galing silang La Union, pagdating dito, no, 5 minutes lang napahinga sa cord. Sobrang excited siguro, binitaw namin, maganda, magaling mamalo, ganda ng break. Talagang 5K talaga siya. Yung angat pa yun doon. Yung ilang bakil, 4 na bakil na puro angat. Kaya binigay ko sa iyo yung 5K, tinanggal ko doon sa breeding pin ko, binigay ko sa iyo. Kasi mas kailangan mo yun, Bay. Napakasarap ng ganoon mga Lods, no. Galing mismo sa breeding pen niya. O dinala niya dito. Tutuloy natin, i-breed natin. Siguro gagawa tayo ng straight breed sa mga naiwan kong 5K dito na mga inahin, no, para makagawa tayo ng seedfall ulit na 5K sweater para paramihin naman natin dito at mai-share din natin sa mga subscribers, mga buyers natin dyan. So, Bay, bigyan mo ako ng konting intro. Saan nag-originate yung 5K mo? Yung 5K sweater na yun is originally na-acquire ko kay Sir Edwin Aranez, no? Shout out na lang din kay Boss Andy, ng Red Game Farm. Kay si Andy. Ay, napanood ko yung vlog mo na pumunta ka doon. Si Andy mismo yung nag-ano ng markings na yon. Kasi siguro pabalik-balik doon. Sabi niya na, boss, ito. Kaso binigay sa akin 5 months and a half. Bata pa, no? Kasi doon sa naka-display, hindi ko nakursunodan kasi para sa akin oversize ba. Gusto ko medyo sabi niya na mayroon dito boss kaso hindi pa na-tame. Kinuha ko. Tinignan ko, pumasa. Ito na lang kunin ko. Yun yung ginamit ko. Yun. Salamat ulit, no, Bay. Siguro ako naman baka mag-share naman ako sa iyo ng puti. Pagka ready ka na mag-breed ng this season, balik ka ulit dito sa akin. Kasi ano pa lang yung mga puti ko mga Lods, bata pa talaga itong mga to, early bird, so 5 months old. Pero may naitabi na ako dyan na pang personal material natin para maparami natin lalo. Bigyan kita doon. Kuha kayo puti niya, grabe, pati talisay, dispar namin 4 months niya. Na kuha mo, syempre, ma-excite ka, ganyan.
Dispar lang namin yung mga medyo nag-matured na. Nag-spar kasi kami kanina mga lods ng mga puti tsaka ng mga grays. First par nila 4.5 months. Yung iba mga 5 months na. Kamusta ba? Open ka ba bay sa ano? Kasi yung pinaka-idol nating dalawa, pwede ba ano sa kanila? Yung Baka Corsonada, yung ano ba? Yung mautak maglaro. yung pumpkin. Oo. Pwede Binibenta naman. mo sa kanila din, sinishare mo rin. Okay. Mga lods, si Kuya Rugby kanina, may nasipat dito. Inispar namin. Nasipat sa I-share na isang... natin sa kanila para at least alam na nila kung anong kukunin nila. Yung puti, yung talisa, at yung pumpkin sweater. No? Pwede. Yung pumpkin sweater, magdudumi natin dito. Baka, Pwede naman. Meron akong... Actually, yung napili mo kanina na pumpkin, kursunada yon ng isang buyer kahapon na pumunta dito. Kaya lang, ang intention niya kasi talaga na kumuha yung gray tsaka bulik. Pero yung pumpkin, nakita niya, sabi niya, ayaw niya munang i-commit, pero gustong-gusto niya na kahapon kuhanin. Kaya lang, budget lang kino-consider niya. Sabi niya, kung nandyan pa daw by May, babalikan niya. magandang materialis yun. Ako, sarili ko, kursunada ko rin yung manok na yon. Pero, syempre, tayo naman, madali naman tayo makapag-produce ng ganong klase. So, kung may mga gustong mag-avail nun, pwede natin i-alok. Papakita ko? Pwede naman. Pwede. Pakita natin. Punta natin, sama ka na ng jog ka. Tara. Tara. Taan natin ba ngayon? Ganda to. Yung mga lods, doon nakatali yon, no? Isa-shuffle din naman namin ang cords na ito, mga lods. So, sabi ng iba, ayan siguro kasi nananakawan kasi nakikita sa vlog. Kahit naman anong gawin natin mga lods, yung mga magnanakaw talagang itago mo man manok mo, nanakawin pa rin nila. Kasi kung napapansin niyo yan, yung nabanggit ko doon nakaraang video, yung bakod na yan na mataas bay. Yan mismo. Nanakawan pa Yan. mo, di ba? 34 heads ang kinuha dyan 1 week before ako napasukan. Pero at least ikaw bay, andun pa rin yung ano mo, yung eagerness mo na tuloy. Tuloy tayo, tuloy. Hindi tayo susuko dyan. So, patitibayin na lang natin ang security measure natin dito. Ano ba yan? Si Pumpkin. Ito. Ito siya. Focus mo dyan, Jog. Yung camera, Jog. Yan. Tumitila ako. 4.5 months old. Yan. Si Kuya Rugby kasi nagpaparapol to. Mahilig mong parapol to. Baka gayahin natin. Pwede ba to, no? Siguro parapol, no? Oo. After 2 months. After 2 months pa kasi hindi kulang pa yung buntot. Hindi pa masyadong kumpleto. Then ito yung mga early birds kanina na binitaw namin. Ayan. Mga contender. Ito siya. Gusto ko talaga yung Pinulegi ilag dots niya, yung by ilag niya. Pumpkin. Maganda kasi may ilag, Ilag, tapos sabay may gray sugot. ba, no? Pero kung kursunada mo, Hindi na, adya mo na, ano ka muna. sa puti ka lang. Ano ba yan? Bangon ka muna. Babangon Ito, ka pa. 4 to silang magkakapatid. May mas matured dyan, pero nauna pa tong naglaban. So, ganun talaga, no? Minsan, yun, mas malaki, mas may edad, pero hindi pa masyadong naglalaban. So, ayan mga lods, si Super Andre, kahit na gano'n na nangyari sa akin, pipilitan pa rin nating bumangon, no? Tuloy pa rin tayo sa pagmamanok. Ang gagawin na lang natin dito, ayusin natin yung security system natin, tapos yung sistema sa farm. Wala talagang nagkataon na gano'n ang nangyari sa atin, pero tayo, passion natin yung pagmamanok sobrang, kumbaga, ang hirap tigilan Oo. Minsan parang nakakawalan ng gana, pero pagka nandito ako ulit, tapos nakikita ko yung mga manok, gaganahan ka pa din kahit paano. Start ulit. No? Parang ano yan ba? Seek a new beginning. So ngayon, marami na tayo nakatali dito mga early birds. Yung iba dyan, malapit na rin i-release, no? Meron na lang ako, mga 37 heads na lang ang available sa early birds. Ano lang naman to sila, konti lang to, 87. Dun Studs? sa 87, Oh, magkasama babae. hindi, stags na yun. 87 stags lang yung early birds natin. 50 doon, may inulugulugan na ng mga Tuloy pa rin yung hulugan mo ba? tuloy. Tuloy yung hulugan natin mga lods sa national. Nandun kasi yung range sa kabila. Baka hindi na kami pumunta doon. Pero nandyan lang din naman yan sa Facebook page ko. Naka-upload lang din naman yan. Makikita nyo doon yung aking range area. Nandun yung national kagabi. Nag-inventory ako. Konti lang din. 166 heads yung sisiw. Ang lalaki, ang bilang ko kagabi nasa 76 lang, no? 76, 90 na babae. Pero doon sa 90 na yon,
mayroon pa akong hindi sigurado kasi sa whites ang hirap mag-identify ng nila, Ng babae. ng babae at lalaki kasi katulad yun mga 2 months old, 1 month may Hindi get. siya makita, no? Oo. Minsan akala mo babae. Tapos meron dyan hindi namin na pabandingan yun kasi akala namin babae. Ngayon nung nag-mature, nung mag-edad ng mga 5 months old na, lalaki pala. Tapos meron naman doon, akala namin lalaki, nabandingan, babae pala. May mga babae dyan, may wing band. Pero kunti lang naman, mga 3 lang naman siguro. So, yun lang mga lods. Sobrang hindi ko ma-express kung gaano ako kasaya na napagbigyan tayo, no? Hindi ko man, kumbaga, hindi ko inisip na dadalan niya ako ng isang napakagandang manok, no? Siguro baka pwede ko ipasilip sa inyo pero silip lang. Ayun so, pumapagaspas daw. Tara, Sa malayo, oh. Pakita Tara, mo pwede nila naman, sa oo. pin number 7. Kasi kahit naman itago-tago ko pa to mga lods. Ganon din naman nakikita rin naman talaga to Ito mga bata pa talaga itong mga puti na to. Borlok. Borlok line. So ito yung mga anak ni Bornok mga lods, yung mga puti na yan. Yan. So baka mag-iwan tayo dito ng 4 na gagawin natin broodstag. Yan, yung 4 na yan. Yan mga lods 5K sweater. Yan. Pwede mong lapit-lapitan yan, Jog. I-focus ng konti. Yan, ganyan lang. Yan. Hop. So, yan mga lods. Ang bigay sa akin ni Rugby TV na 5K sweater. Personal broodstag niya. Pero tapos ka na mag-breed dyan, bay? Na-breed ko to sa bulik. Kung sa mga followers ko rin. Pin number 7. Galing siya doon. Itapos na yung process ko sa national. Nagpuro na ako. Kaya in-out ko na. So, ang gagawin ko dito, i-cross ko to sa naiwan kong 5K sweater na babae. O line breed na 5K to 5K. O, sigurado ako maganda resulta niyan kasi okay naman ang mga 5K ko dito Kaya lang hindi ko masyadong pinarami kasi yung 5K dahil sa demands ng mga puti. So mas marami kasing demands yung puti kaya yun ang mas pinarami ko. Ang kapatid nito yung ginamit ko doon sa pin number 3 ko. Tapos yung naka 2 times winner na walang sugat nung una, tapos pangalawang laban na hindi niya kinaya ba na nanalo siya pero namatay. Pero binitaw namin kanina to mga lods, talagang napakahusay na manok. Ako yan lang ang gusto ko. Ayoko ng sobrang high station. Ito mid high station to, magandang tindig nito. Sakto sa katawan niya. Balansyado. Talagang ito yung mga tipong pang material talaga. So bay, salamat ulit dyan bay Talagang sobrang ba? Iba yung yung feelings ba na bigyan ka ng isang Rugby TV, di ba? Shout out ako sa Andrew ko, andito na siya. Alam mo na, na yan, kay Kuya Andre na yan. So, sa susunod siguro bay, ako naman ang dadayo sa iyo. Basta bangon ka muna sa dito. Pag natanggal na 'yon sa mo, sa isip at puso mo yung kasi masakit 'yun, matagal 'yan Medyo maghihilom din 'yan. Malay mo magkaroon ka ng magandang dito. Pambawi doon ba sa sa nangyari sa'yo. So, ito mga classmate, hindi basihan yung pera o katayuan sa buhay sa pagiging kaibigan. Sa atin ba, tunay kang kaibigan na walang presyo. Kasi ganyan ng brotherhood talaga na dapat natin sa kapwa natin sa bungiro. Lalo na sa mga kaibigan natin na nagbi-breeding. No? Tapos, kasi nanakawan ka lang no? Parang din yan yung pagka nangyari sa'yo, parang nasalanta ka rin ng bagyo niyan. Parang ganun din yan Actually ako nung mismong araw nung nangyari yon, parang siguro mga 1 linggo akong hindi maayos yung tulog ko. Nai-stress ako. Stress. Yung kasi hindi pa nangyari sa akin. Kaya sa sobrang stress ko noon, ang ginawa ko, bumiyaya ako ng Pampanga papuntang Nueva Ecija. Hindi para hanapin yung manok ko, kundi para mag-alis ng stress lang ba.
So nagtour ako, Magliwaliw. Luzon, dumaan ako ng Cagayan Valley, papunta ng Ilocos, La Union. So dapat dadaanan ko siya, kaso nasa Maynila sila, nasa trabaho. So, pero darating din ng araw pagka nakaluwag-luwag gabay, ako naman ang papasyal doon. Mahilig ako magana eh. Gala-gala. April 11 ba, pasyal ka? April 11. Parang ano meron nun? Finals. Mga classmate, finals kasi ako, nakapunta ako sa finals. Eh baka hindi ako maka-attend kasi wala ako doon sa trabaho. Ipatik chance ko kay Juan. Kay Kuya Andre natin, no? Ikaw Isang na bahala doon. Isang ano na naman yan mga lods, no? Kumbaga another ano naman sa atin yan, kumbaga masarap ang pakiramdam pagka yung tiwala ng isang kaibigan, no? No pressure, kahit anong resulta, no pressure. Ipagkatiwala niyo sa akin yung kanyang final. So ako na mag-pointing, Lahat, discarte mo na ba? Wala na ako doon, kasi wala ako doon eh. Yung kasamahan ko si Noel, mag-assist na lang sa'yo yun, pero lahat ng diskarte sa'yo. Sa fight day. Kung ano yung nakasanayan mo, yun na yun. Hindi na ako mag-tutor-tutor pa o magtawag-tawag kung anong gawin. Basta kung ano. Oh, yun, sige mga lods, so subukan natin, no? Subukan natin pero medyo pero ano no yun pressure ba yan? No pressure yan. Wala yan kasi hindi naman pwede na pag natalo, sisi ko sa'yo. Hindi yan. Panahon yan eh. Sige, subukan natin, subukan ko ang aking makakaya, no? Para i-take over yung laban ni brother Kuya Rugby TV. Ayan, no? Bali, finals yun, 3 bulls tag. 5. 5 bulls tag. Ang score mo, 1.5. 1.5. Kasi natabla yung first fight ko. Pero muntik na siyang so, kasi sa finals, 3 bulls tag na lang. 5. 5 pa din? Bakit? 7 stag yan. 7 bulls tag. So, one day event yung 5? One day event yung 5. Ayan mga lods, medyo mabigat-bigat nga. Medyo... Kung, baka magdala ka ng isang tropa. Baka itong cameraman natin. Dalawa sila. Oo. Lagi ko namang kasama to eh. Ano na lang kayo doon, mag-brainstorming. Sige. Kung anong gawin nyo. So medyo mabigat yun mga lods, no? Kasi one day event, 5 stag finals. So sa isang araw, 5 manok ang ating tututukan. So susubukan natin mga lods. Sana kasi lupat ba? Sana swertein. Lupat money, tapos maganda yung labanan kasi makakalaban mo din yung malalakas doon. Saan yun? Sa Aringay? Aringay Laon yun. Ay, malapit lang naman. Hindi ko rin binabaliwala yung pinapaniwalaan ng mga ibang breeder na laban ka muna, no? Doon sa binta ka lang, laban ka muna. Malaking matter pa rin yun, malaking bagay yung lumalaban ka. Kasi makikita nila eh, no? Eh siyempre ako baguhan, pag akyat mo ng Romeda, dihado ka. Tapos makikita yung first fight mo, kahit groggy na, antibay. So makikita ng mga yung iba kasi sinasabi talaga nila para daw makilala ka, kailangan lumaban ka muna ng lumaban. Hindi naman. Kasi hindi naman, mauubos yung resources mo niyan. Tama yung sinasabi ni Rugby TV mga lods. Kasi kung yan ang mindset natin na maglaban ng maglaban, baka hindi tayo tumagal kasi sa industriya eh. Kasi unang-una, wala talaga makakapag-dominate ng sabong. Kung Jerry Ramos ka, atong ang pwede, maraming baon. Malalim ang bulsa eh. Maglaban. Pwede yun. Pero sa atin, kung nakita nyo kung saan tayo nagsimula, lalo na ako, nasa likod lang ng bahay, nagsimula sa zero. Paras tayo. Siyempre, may ano yan, dapat alamin mo yung purpose mo kung paano mo siya palawakin yung yung pagmamanok mo. No? Kailangan mong lumaban konti. Kumbaga, kailangan mong pasikat din konti. No? Hindi ako hindi rin naman ako masyadong naglalaban. Kasi nga, grabe ka fighter ka man ba? NCA man yung nilalaban. Dati yun, kung napanood nyo mga lods yung video ko doon sa kay Brother Will Amano, sa Manukutok ni Sabong Pinas. Dati kasi fighter talaga ako. So, I learned from that, no, na kumbaga, yung market, yung laban ng laban talaga, mauubos talaga ang bulsa mo dyan mga lods. Kasi hindi talaga siya sigurado eh. Kumbaga ngayon, maganda score mo, tatamaan ka sunod na araw, hindi maganda ang score mo. Yung iba naman kasi kaya naman sila sumisikat. Kasi siyempre sa dami ng laban, dahil fighter sila. Nakapokus sila doon. Oo, nakapokus sila doon. Tapos, sila doon sa laban. Kumbaga laging napupuna yung maganda score, nagcha-champion. Parang tayo. Kasi yung mga maraming manok, maraming pera, pag nag-entry kasi yan, hindi lang naman single entry yan eh. Tama. 2, 3, 4 na entry. So,
alimbawa mga lods, pag sumali ka sa isang malaking event, meron kang 4 na entry, no? Yung 2 entry mo, hindi nag-perform yon. Tapos yung 2 entry mo, pasok sa finals. Tapos sinuwerte ka, yung isang entry mo, champion. So kaagad, ang papasok kaagad sa social media, sa balita, nag-champion si ganito, nag-champion si ganyan. So, ang credit mo nandun. Pero hindi naman kasi nila sasabihin na nalaglag yung 2 entry, na ano yung isang entry. So, ang mabibigyan ng attention, yung pag-champion. Pero sa katulad namin, mga lods, pag nag-i-entry kami, Sa akin, isa lang, isang entry lang. manok lang. Oo. Oo. So kapag hindi magandang kalalabasan, talagang wala yun. Ngayon, pagka gumanda naman ng resulta, yun, medyo pabor sa atin. Pagpapalarin tayo nito ba, history yan. Sana. Kung papalarin ko, ibibigay kasi hindi natin hawak yan. Hindi natin hawak yan. Pero yun naman ang sabong. Ang labanan naman kasi sa panahon ngayon, basta healthy lang ang manok mo, malapit ka sa panalo. Pero walang kasiguraduhan yan. Kasi unang-una, yung kalaban natin, pares din naman tayong magaling magmanok, pares din marunong magkondisyon, marunong mag-pointing, pares din may tare. May nag-comment sa ano ko Maayos sa din video sila ko magtare. na halos lahat ng manok winning line Totoo naman kasi umiikot yan Mm. 'Di ba? Dati pino-preserve nila winning line, iko-cross nila ngayon. So anak winning line, kukuha ka doon winning line. I-breed mo dito, nagpanalo winning line. Kung saan saan nakarating. Ang mindset ngayon talaga ng mga breeder, hindi naman nagbi-breed kasi sila ng ng hindi winning line. Tsaka sa panahon ngayon, mga lods, yung ibang nagsisimula, matalino na, marunong na talaga. Kumbaga, sino-shortcut na nila yon, hindi sila nag-iimbento. Pupunta doon sa breeder na, nabalitaan nila, nag-champion nung last season. Aalamin kung ano yung mga bloodlines na ginamit nung event na yon. Tapos yun ang i-acquire nila. Yun ang i-breed nila. Or pupunta din sa kabilang breeder na champion din. Tapos yun ang i-meeting nila. Kumbaga, shortcut na. Hindi katulad ng araw na talaga yung mga breeder nag-experiment. Katalo sa upbringing. Oo. Katalo doon. Pero meron pa rin mga breeder na talagang nag-experiment pa rin ang breed nila. Pero hindi naman nila kagad yun nilalabas sa market kapag hindi pa nila nasusubukan. Kasi actually, subok na yan lahat Subok na yan lahat. Pero yung upbringing mo, mahina ka doon sa upbringing. Oo, yun. Siyempre, una-una dyan, budget. No? Paano mo sila mapalaking healthy? Tama. Doon nagkakaproblema Hindi mo naman pwedeng, doon hindi mo naman pwedeng tipirin. Oo. Kasi, pag medyo wala kang puhunan talaga, talo ka na sa vitamins. So, kami dito mga lods sa Super Andre Game Farm, excellence product users kami dito. So, si Kuya Rugby, ganun din yan, no? Excellence din ito. So, shout out dyan, no, kay Doc Mark. Si Doc Mark, nung pumunta na Sa akin na yan. dito galing. Magpapakuna yun bukas doon. Yung si Doc Mark ito, Nandun na sa... yun yung vet na nag-handle dito sa Super Andre Game Farm before. Ngayon, lumipat na siya ng La Union, kaya doon na siya sa area ni Rugby TV. Ngayon, dito naman sa akin, si Tantan yan. Maayos yun, madaming input si Doc Mark. Tantan, shout out sa'yo dyan. Doc Tan na tawag namin dyan sa kanya. Tapos kay Sir John, ayan. Of course, kay Sir idol natin na John Mercado, no? Na, ayan. Kamag-anak ni Mrs. yan, actually pamangkin. So, ayan, grabe ang suporta sa atin ng Excellence. So, wala, kami dito, ginagawa naming maintenance dito, ang Progency. Kaka Ironex. Maganda sana yung progeny mo. So yun nga mga lods, ang maintenance ng aming naka-cord dito ay Progency saka Ironex lang. Wala na akong ibang ginagamit. Bigay ako ng Progency sa umaga, tapos Ironex sa hapon. Tapos siguro add-on na lang namin yung Savis Probiotic, no? Ayan, supportan din natin yan, si Savis Probiotic. Yan ang aming ginagamit. Early in the morning, 6 o'clock patubig. Pero sa Progency saka Ironex, tsaka ako na-discuss sa inyo sa susunod kung paano ko ina-apply. Gayahin ko yan. Nakita ko yung paano niya gamitin yung Progency. No? Nagulat ako Ang galing. No? Gagayahin ko yun. Pwede, ikaw na lang mag-vlog nun. Ha? Ikaw na lang mag-vlog nun. Pwede naman. Pero wala na akong oras. Ano na? Magsisip pa ako ng manok baka. So, yan mga lods, may lakad pa to si Kuya Rugby. Dumaan lang dito sa atin, pupunta pa siya Maynila. Marami siyang shipment, talagang maraming order, maganda business nito. Yung taga Florida kuya, naka-4 na bili na sa akin yan. Bye. Ulit.
Maraming salamat. Talagang ako Walang yung ano man. napapaano dito sa 5 Keys Weather. Ano mo Sana na, lang, tanggapin ko yung ano mo, basta sabi sa'yo bay na pag nagpanalo mga anak, dyan na yan sa'yo talaga. No? thank you. Sa akin yan. Amo, iingatan namin. Sana maparami namin, ma-preserve ang 5 Keys Sweaters mo. So, yun lang mga Lods. Shoutout dyan sa lahat ng subscriber namin. No? Lahat ng bagong subscriber ng Super Andre TV. Ganun din sa mga subscriber ni Rugby TV. Shoutout dyan sa inyo mga Lods. Kita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Excellence.